Isang magandang umaga sa inyo lahat. Okay, so ngayon ay muli tayong sasamba sapagkat ito yung itinuro sa atin ng ating Panginoon. No? Sa maliliit na bata, tandaan ninyo, ito yung kailangan gawin ninyo. Sa inyong kamusmusan sa kabataan ay kailangan yung araw ng linggo ay para sa Panginoon. Okay? So, yun yung bata pa kayo, ay ibinibigay nyo na ang inyong sarili para sa Panginoon. Ano? Nakakatuwang pagmasdan ang mga bata sa kanilang iba-ibang may maliliit na bata, mayroong lumalaki na. Ganyan ako nung araw eh. Natawa kayo, no? Yan ako nung araw sa aking panaginip. Okay. Ngayong umaga, ang ating palatuunan ay yung tungkol doon sa Christian living. Living. Mamaya, nung isang linggo, sinabi ko, di ba, meron tayong gagawin ngayon. No? Sino ho ang walang hawak na puting envelope? Taas nyo nga yung mga envelope ninyo. Okay. Yan. Yung iba dito, yung doon. Kailangan, ma'am, yan po ay para po sa ating pagkakaloob sa anibersaryo ng UBS Unida Biblical Seminary. Napatod yung July eh. So, hindi ko nabigyan ng pansin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, na nabanggit sa aming pagmi-meeting ng mga pastor, ang tipas daw ay wala pang kaloob. No? Kaya sabi ko, sige, bagamat huli, ay maiyahabol pa. Okay. So, yung wala ang nakitang envelope na hawak, titignan ko po kayo. Alam nyo yan, mamaya lalagay tayo dito nung pulang lalagyan natin. Titignan ko kung lahat tatayo. Okay? Okay, yun po yung ating hindi tumayo ito. Okay? So, para makita ng lahat, tayo ay nakiisa doon sa gawain ng pagkakaloob. So, yun nga yung sa unido, kinunik ko lang yung pagkakaloob natin. Sapagkat yung school natin doon, bagamat hindi aprobado ng CHED, pero talagang hindi siya makapasa sa mga pangangailangan o yung requirements para sila ay maging isang tunay na school. So, kaya yung pagbibigay natin ay makakatulong sa kanila yan. So, ngayong umaga, kaya na nasabi ko, yung Christian giving. Ayan. Kaya sabi doon, generosity encourage. Ini-encourage tayo sa pamamagitan ng pagkakaloob ay malaman natin ito at makita natin ano yung magagawa nito sa ating buhay Kristiyano. Ang ating pag-aaralan, at I hope ay napag-aralan na sa Sunday School, yung 2 Corinthians chapter 8, verse 1 hanggang 15. No? Pero yan, pagdoon tayo doon sa verse 12. Ang sabi doon, if you are eager to give, God will accept your gift on the basis of what you have to give, not on what you don't have. Ano nga ba yung bagamat gusto mo nga magbigay, wala ka namang ibibigay, mahirap yun. Diba? Mahirap yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ano yung meron ka, yun ang ibigay mo. Diba? Kung ano yung nakayanan mo, yun ang ipagkaloob mo. Diba? Ang sabi ng iba, paano kung walang-wala ako talaga?
Hindi po ako naniniwala na ang isang Kristiyano ay walang ibibigay. No? Meron po. Kasi bahagi po yan ng ating pagsamba sa Panginoon. Diba? Okay, so yun po yung palatuunan ng ating, yun yung binigay sa aking verse. Kaya tingnan natin kung ano yung ituturo sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Ang sabi doon sa Tagalog, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Yeah. So, ano yung meron ka? Panginoon, ito lang maibibigay ko. Tatanggapin ng Panginoon yan. Kung tingin ninyo ay iniwala kayo na wala talagang ibibigay pa. Parang isang mahalagang bagay na dapat natin tandaan. Hindi lang naman sa pinansyal na pangangailangan ang inaantay ng Panginoon. Kung hindi, maging ang ating mga sarili. Siguro, yung makita ng ating bawat sa atin na tayo ay sumasamba, nagkasama-sama para sumamba sa Panginoon. Kung walang-wala talaga, ay sapat sa Panginoon. Siguro, nais ng Panginoon, wag lamang kayo ay wala sa loob ng iglesyang ito, sa templong ito, sa araw ng Panginoon. Ano? So, yun yung mahalaga eh. Ano? Paano ba dapat magbigay ang isang Kristiyano? Yun yung magre-remind sa atin, paano ba tayo magbigay? Ano? Okay, godly giving. Ano? Doon sa chapter yun, verse 8, 1 to 4, kung makikita natin diyan, kung paano pinakita at sinabi ni Apostol Pablo at inahalimbawa niya paano magbigay ang isang Kristiyano. Ang sabi diyan, the Macedonian believers, ang sabi, they sacrificially shared their wealth with the saints. Ano? Sabihin, nung nalaman nila na merong pagkakawang gawa at sinabi ni Pablo, ang sabi niya doon magandang halimbawa dito ay yung mga Macedonian believers o yung mga iglesia sa Macedonia. Ang sabi diyan, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakita ang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin. Sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kung hindi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap na sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Biro mo yun. Ano? Biro mo yun. Nalaman nila na mayroong kawang gawa doon sa lugar ng Jerusalem na kung saan kailangan natulungan. Kailangan tulungan. Sabi doon
doon sa mga nangunguna, mga apostol, mga kasama nila doon. So, nalaman nila ito. At sabi doon, yung kanilang kalalagayan, sabi natin, naman ang kalalagayan nila, nung nalaman nila ito, ang naisin nila ay makibahagi doon sa kawang-gawang iyon. Diba? Sabi doon, naghihikaho sila, may mga pagsubok, pero ang request nila kay Pablo, bigyan sila ng pagkakataong magkaloob. So, napakagandang yun, di ba? Napakagandang halimbawa iyon na kung saan ito yung sa biyaya ng ating Panginoon, naranasan nila, nalaman nila yung biyaya na tinanggap nila, yung pag-ibig na tinanggap nila doon sa ginawa ng ating Panginoon doon sa cross. Sapagkat nalaman nila, ang Diyos na ito ay hindi natiling isang Diyos pagkus siya ay nagkaloob mismo ng kanyang sarili. Diba? Kaya sabi nga we cannot outgive the Lord. Kasi nga, kaya ba nating ibigay ang ating mga sarili sa ating kapwa? No, hindi. No? Mahirap gawin yun So, kaya ang magagawa lang natin talaga ay pag may nangangailangan, ay dapat ay handa tayong tumulong. Ayan, godly giving. Ayan. Sabi doon, Paul offers two example of sacrificial giving. Ayan, kaya na nabanggit ko about the Macedonian believers. They surrendered their will to the Savior. Verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos ay sa aming ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nalaman nila ang pangangailangan ito. Ibinigay nila. Ang alam nila, ang gusto nila, ito yung bagay na dumating sa kanilang may pangangailangan sa gawain para sa Panginoon. Ginawa nila ito sapagkat nangangailangan ang Panginoon para magkaloob sila. At ang sabi diyan, una sa Panginoon, pangalawa doon sa mga tao na nangangailangan. No? Kaya yun yung napakagandang halimbawa na ibinigay ng mga taga-Macedonia. Pangalawa, the Lord Jesus Christ. Ayan, kaya nasabi ko nga, di ba? Sabi doon sa verse 9, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Di ba? So, ibig sabihin, yung ginawa ng ating Panginoon, ginawa niya ito. Sabi, bagamat siya sa lahat, ang mga bagay ay nagmumula sa kaniya, pero, nagpakadukha siya upang maranasan natin ang biyaya na ating tinatamasa sa ngayon. Yan, sabi doon, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo, na bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Yan. Godly giving, no? So hindi ko na tinype yung mga verses. Tingnan nyo na lamang sa inyong mga Biblia. Sabi doon, godly giving, give knowingly. Diba? Give knowingly. Yung bang alam mo na, ito yung
sinabi ni Pablo na kailangan magkaroon ng kawang gawa. Ano? Sapagkat ang mga hinirang, ang mga apostol ay humahayo at kailangan yung pagtugon doon sa bagay na iyon. Doon makikita natin yan doon sa chapter 8, 6 to 8. Ano? Ang sabi doon, give willingly. No? Magkaloob tayo. Na ito yung gusto natin, magkaloob tayo. Diba? Diyan sa chapter 9 naman, makikita ninyo. Basahin niyo yung chapter 8 and chapter 9. Makikita niyo dyan kung ano yung gusto ng Panginoon sa ating pagbibigay. Ang sabi doon, di ba? Kung maghahasik kayo ng kaunti, mag-aani kayo ng kaunti. Kung maghahasik kayo ng marami, marami ang tatanggapin ninyo. Diba? Ang nais ng Panginoon ay yung kakaloob kayo ng kusang loob. Hindi napipilitan lamang. Ano? Give willingly. Ano? Sabi ni Pablo doon, pinadala niya itong si Tito, ano? Pinadala niya sa Tito sapagkat ang gusto niya, ihanda sila doon sa pagkakaloob. Sabi nga ni Pablo kay Tito, nag-umpisa rin ito, at mga taga-Korinto, kayo ang nag-umpisa nito, tapusin ninyo ito. Inumpisahan nyo, tapusin ninyo. Maging ang bawat isa sa atin. Kung meron tayong inumpisahan, kailangan tapusin natin ito. Ang mga batang ito, na kasama natin yung iba dyan. Well, babanggitin ko lang ang mga teachers. Hindi po sapat na nagdaos tayo ng 5 araw. Pagtuturo sa kanila. Tapos wala na. Hindi. Ito yung isang pagkakataon. Bigay niyo ang inyong sarili. Sa mga batang ito. Kailangan mag-invest kayo ng iyong sarili para sa kaalaman ng mga batang ito. Diba? Ganun talaga no? Ang mga bata kasi tumitingin siya na kung saan ay pangalawa kayo sa kanilang mga magulang. So, yun ang mga bata At pag lumaki yan, masasabi mo na ganun pala yung pagbibigay ng sarili para sa Panginoon. Kaya nga ba, yung araw ng linggo, meron po kayong responsibilidad. Kailangan nandyan kayo. Yung mga teachers and staff, nung isinagawa natin yung BBS, they are expecting na makita kayo. Diba? Ganyan naman bata Diba? Kaya nga pag sinabi nila, meron tayong worship sa Sunday, 8 o'clock, darating sila. Diba? Darating sila kasi, di ba mga bata, ganun kayo? Di ba? Kaya paalala ko doon sa mga teachers. Sasayangin ninyo ang pagkakataon na kung saan ang mga batang ito, ang mga kabataang naririto, ito yung pagkakataon na ibigay ninyo
ang inyong sarili. Give realistically. Di ba? Give realistically. Sabihin, ulitin ko, wala kayong ibibigay. Sabi nga, at walang magagawa ang ating Panginoon. Pero kung isipin natin, ano? Remember yung babaeng balo? Sabi dun ang ating Panginoon, mas ang babaeng balong ito na nagkaloob ng dalawang kusing, ay nakita niya ito yung kanyang pinagkaloob. Pero sabi doon, yung mayayaman, nakaloob sila. Pero yung hindi nila kailangan, ang kanilang pinagkaloob. Subalit ang babaeng balong ito, yun na lamang ang kanyang ikabubuhay. Binigay pa niya. Diba? Pero niniwala tayo, pinabayaan ba ng Panginoon yung babaeng balong yun? Di ako niniwala na pinabayaan siya. Ano? Kasi sabi doon yun na lang yung kanyang ikabubuhay Pinigay pa niya. No? So, sabi ko nga, dito papasok yung sarili natin, di ba? Kung papaano magbigay ang bawat isa sa atin. At ang pang-apat dito, give confidently. Di ba? Ang sabi ni Pablo doon sa verse 13 and 15, hindi sa nais kong mag-aanan kayo yung iba. Pero ang sabi doon, at ang iba, at kayo naman ang mabigatan. Ang sabi niya doon masagana naman kayo ngayon. Hindi ba marapat na tumulong kayo doon sa mga nangangailangan? Diba? At sa panahon naman na kayo ay masagana, sila naman ang tutulong sa inyo sa panahon ng kayo ay nangangailangan. Di ba? Sabi doon pwede natin sabihin doon nalaman nila nangangailangan. Nalaman nyo na nangangailangan sila at nalaman nila na tumulong kayo sa kanila. At sila ay nagpasalamat sa Panginoon at maaaring sila naman ay pinanalangin yung mga taong kanilang natulungan. Di ba? Ibig sabihin, tumulong ka na nakikita mo na nangangailangan ng taong ito. At sa panahon na sila naman ay tingin nila ay sa biyaya ng Panginoon na tulungan ninyo, darating naman ang panahon na sila ang tutulong sa inyo. At tandaan natin, yung mga taong nakatanggap, di ba? So, nagpapasalamat yan una sa Panginoon. At pangalawa, doon sa mga taong tumulong sa kanila. Kaya nga ba ang sabi doon, ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. So parang titignan natin, yung kung tayo ay nakadikit sa ating Panginoon, pagkukulangin ba tayo? Di ba? Maging tapat lamang tayo sa ating Panginoon. Ayan. Ako ay pinangunahan ko ang iglesyang ito, binabalikan ko ito
siguro mga 1984 kasi ako ay kinasal. And then nagkaroon ng dalawang anak. At nung tinatawag ako, Panginoon, tinanggap ko naman yung hamon na iyon. Ang sabi ko nga lang, di ba, na Panginoon, wag mo lamang akong alisin muna sa iglesyang ito. Sapagkat napakahirap. No? Alam ko na mahirap yung gawain, pero sa biyaya ng Panginoon, doon ko na lang inasa yan. Kung titignan natin, ano ba yung kay Pastor Filio kasi, hindi ko inabutan yun eh. At nung araw, iglesia natin, diyan ang stairs, di ba? Yan ang stairs nung araw eh. Pero inabutan ni Pastor yun. Tapos, yung ating altar, kung titignan natin, yung ating altar noon, tandaan niyo, nakalagay dyan, ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Ang ating comfort room noon, saan? Diyan. Diyan ang comfort room noon eh. Kung isipin natin, sa liit niyan, na pagkasya natin, yung dalawang comfort room. Tama ba yun? Diyan, babae at lalaki. Pero isang pintuan. Isang pintuan lang yan, pero doon sa likod, dalawa. Diba? Yung tagiliran natin, yung lugar dyan, walang ano yan eh. Alam ko hanggang dito lang yan, may pintuan. Binubuksan lang natin. Ano? Binubuksan lang natin. Hindi tayo makapagpagawa nun eh. Diba? Until sa biyaya ng ating Panginoon ay naitayo natin at naturuan natin ang bawat isa na magkaloob yung ating M310. At narinig natin, 25 years na pala tayo na nagkakaloob yung M310. No? So that, kung dinignan ko, that was 1997. No? 1997. Yung pangalawang renovation natin, yung altar, ito na. Diba? Yung altar, ito na. Yung ating stairs, yun na. And then, napagawa natin yung ating kitchen. Biro mo, yung sa liit na yun, nagkaroon tayo ng kitchen. And then, yung existing natin ngayon, yung CR, napunta diyan. Diba? Napunta diyan. So, yun yung mga pagbabago, maliit na gawain, pero naisagawa natin. And then, yung taas na ipagawa natin yan. At ito rin yung panahon na hindi natin magamit ang ating iglesia, di ba? Kaya nga, pagkatapos ng worship natin, dito rin natin ginagawa yung ating mga gawain. No? Subalit, sa biyaya ng ating Panginoon, nagkaloob ang mga pamilya ng mga Mariano, mga kapatid na Pastor Levi Mariano. Di ba? Kung iisipin ninyo, yung ating multipurpose, ang dating, hindi ko na inabutan yun eh, ang dating nakatayo doon ay ang tahanan ng ating Pastor Levi. Hindi ko na inabutan yun. Ang inabutan ko atala na doon, yung hagdanang yung maliit na hagdanan doon. So, kaya, yun yung biyaya ng Panginoon na kung saan ang ating iglesia sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. Actually, sila nga itong nagkaloob hanggang
hanggang maipatayo nga natin ang multipurpose. Diba? At nakita natin, ilang taon na ba ang multipurpose? May 15 years na ba? No, may ating 15 years. At nalaman natin, ang gusto natin, doon natin gawin, yung lahat ng mga gawain ng ating iglesia. Subalit, nakita natin, nagkaroon ng problema ang multipurpose. At nasang-ayunan ng konsilyo na ito ay ipaayos. So, ipapaayos natin, sige, para magamit. Subalit, noong tinignan, noong engineer na gagawa nito, ay nakitang hindi na pwedeng gamitin na kung saan doon sa sports. Ito yung unang plano natin eh. Yung mga gawain natin about sports ay doon natin gawin. Pero sabi niya, Pastor, hindi na ho pwede. Kasi yung structural design ng multipurpose, hindi po nakaabot. Sabi niya, kung ako yung, hindi naman siya nagyayabang. Sabi niya, hindi ko po sabihin sa inyo, ituloy niyo yan para lamang ako ay kumita. Hindi po. Ang aking naisin ay yung safety ninyo. At ito ay pinagawa natin. Nung una, ang sabi niya, Pastor, mga 750, pwede na dyan. Alam niyo naman, pag nagpapagawa ka, nakikita yung diferensya. No? So, ang sabi niya, sige. Nung ginagawa na niya, Pastor, hindi po ako papayag. Kailangan isagawa na natin. Kasi sabi niya, kaya tumulo kasi ang multipurpose eh. Tumulo yung pinakasiling ng third floor at bumagsak doon sa, di ba? Bumagsak sa mga tiles. Nag-angatan yung mga tiles. At ito ay pinasimulan natin. Hindi ko malaman kung kailan lang eh. At ito na po, ito na po ang kalalagayan. Ayan. Nakita niyo yung ceiling sa taas? Yun ho ang ginawa niya. Yung mga bakal, sabi niya, mga bakal nito, Pastor, yung ganitong building, dapat ang laki ng bakal niya, at least 16. Yung 16. Nung tinignan nila, digits lang ang ginamit. At ito ay nabasa, kinalawang. Kaya ang sabi niya, Pastor, nakita mo yan. Inayos namin yung mga bakal, pininturahan namin, at meron silang inilagay para mawala na yung kalawang. At yun po yung nakasahod, may purpose po yan eh, kaya ganyan. Yan. At nakita niyo yung flooring, ang gusto nga natin dito, alisin yung mga tiles, no? At palitan ng bago. Sabi niya, Pastor, hindi na pwede. Kasi, pag tumulo na naman yon, wala din, aangat yan. Saka napakahirap. Diba? So ngayon po, yan po yung binil na napagkasunduan natin na ilagay. Ano? Yan. Nakita niyo yung pipe na yon? Naglagay siya ng pipe dyan. In time na tumulo pa, naglagay siya dyan. Tapos, idiniretso niya hanggang labas para kung may tumulo man, babaksak na sa baba. So, yan po yun. Yan po ang purpose ng mga pipe na yan. Yan, no? Kita natin, Ito po yung labas, di ba? Ayun yung Yung pong dati nakalagay dyan ay yung mga bakal na kung saan nagseserve ng hangin para mahangin. Sabi ng engineer, Pastor, sa fire, what do you call this? Fire code.
Hindi ho pwede yan. Kasi ang bakal, nasusunog po yan. Ano? Tsaka pag yung umuulan, pumapasok yung tubig. Kaya, sabi na pag-usapan namin, isarado na yan. Ang inilagay po dyan ay yung hardiplex. Hardiplex po ang inilagay dyan. At hanggang baba po yun. Ginanyan po natin. Yan. No? Yan po yung taas. Yan po yung taas. Sabihin, hindi maganda ang pagkaka-waterproofing. Kaya, tumagas sa paligid yung tubig. At yung gitnang po yun, ayan, yung gitnang yun, ginawa nila yan para nga kahit papaano ay mapakinis yun at hopefully ay hindi na tumagas. Pero ginawa pa rin po nila yan. At ang sabi niya sa akin, siguro, sabi ni Joey, si Joey po ating tagapangalaga diyan sa multipurpose. Ang sabi niya, nakausap niya, ay nasa 90% na sila. At matatapos. Pati ho yan, aayusin nila at pipinturahan. Actually, sabi nga, pakikiusap namin, yung at mismong muka ng multipurpose. Sabi namin, papakiusapan namin na gawin mo na rin yan kasi pati yung garahe, pipinturahan niya. So, hopefully, siguro, titignan ko hanggang September 15. Tapos na po yan. Tapos na po yan. I-ready na yung aircon dyan, pati yung baba. So, yun yung po yung magagamit na po. Magagamit na po yan. So, aking pinapaalala sa mga elders, kapag nagawa po yan, gagawa po na kayo ng pamantayan doon. At yung pamantayan din natin na ang ating worship proper dito hanggat maaari ay hanggang worship na lang. Yun po, sa mga elders, ito po yung pinapakiusap ko na unahin natin. At ang amount po, nung total amount, noong, 750, and then humingi pa sila nung 650. So, almost 1.4 ang inabot po ng ating paggawain doon. Ang pera lamang po ng ating multipurpose ay nagsimula po tayo na 1 million lang. Kaya sabi ng ating finance, headed by ating Pearl, Pastor, hihiram na tayo. Hihiram na tayo sa pondo ng ating iglesia. Kaya ito yung maganda. Mamaya, isasagawa rin natin yung di ba? Yung collection. Malaking bagay yung naituro sa atin ng ating Doktora Primitiva Servo na kung saan ito ay pinagpupatuloy po natin. Magkakaloob tayo ng every second Sunday of the month. Ito po ay para sa multi-purpose. Bakit ko po sinasabi ito? May pangangailangan na rin sa iglesia. Yun lamang parking eh. Hindi tayo makapark na maayos. Gusto natin magdala ng sasakyan. Pero minsan, iniisip natin, wala namang parking. So, inihahanda tayo sa malaking gawain. Siguro yung core group na magsasagawa noong ating hopefully yung ating bagong church
ay ating maipatayo doon. Ito po ay pinagkaloob ng mga Rayos del Sol, ang kanilang mga magulang, ang ating kapatid Trinidad Rayos del Sol at ang ating Juanita ba? Juanita, no? Ang kanyang asawang Juanita Rayos del Sol. Ito po ay kanilang pinagkaloob. Alam ko, ito yung naisin nila, nabuhay pa nga. Ang mga taong ito ay nagbigay na sila. Well, matagal na po yun eh. Ano? Kaya namang hindi natin na ipagawa ito, ay wala tayong pera. Pero sabi nga, sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng ating Panginoon, una sa tulong niya, ating itapapatayo ito. At siyempre, kaisa tayo doon. Kaisa tayo doon. At ito ay ating ipinapanalangin na ngayon pa lamang. Paano biniles ng Panginoon? Ang iglesyang ito. Sabi nga hindi tayo, noong araw, hindi tayo nakakapag-ikapo di ba? Pero nung naipaalam sa atin ito, naturuan tayo, napakalaking tulong nito. Di ba? Kaya ang ating ipanalangin, ipagpatuloy natin ang pag-iikapo. Alam niyo, pag-iikapo sa panahon ng biyaya, hindi lamang po tayo, hindi lamang namang 10% ang hinihingi ng Panginoon eh. Sabi, kung ano ang gusto mong ipagkaloob, ibigay mo ng maluwag sa iyo. Diba? Kung naisin mo, 20%, pagkaloob mo. 30%, ipagkaloob mo. Mas lalo ngayon, may pangangailangang malaki ang iglesia na kailangan nating gawin. Ano? Noong araw, hindi natin natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito. During budget, alam kong budget kailangan meron kang resources para ma-meet yung pangangailangan. Noong araw po, hindi ganun Nakapagba-budget lamang tayo sa panahon ng pangangailangan. Di ba? Panahon ng pangangailangan lang. Kung ano yung pera natin dyan, pagkasyahin natin. Pero hindi po yun ang tamang pagbabudget Ano? Kaya sabi ko nga, ito yung malaking biyaya Diba? At alam ko, pag nagbabudget, ang lahat ng kapisanan, kung ito lang ang kaya natin, pagtiyagaan ninyo. Pagtiyagaan ninyo. Ano? At alam natin nung araw, pag nagbabudget, may share ang bawat isa. For example, kabataan, koro, kalalakihan, kababaihan. Pag nag-budget, ito yung resources nila. Sabihin, lahat ng mga kababaihan, kalalakihan, kabataan, nagkakaloob sila para tumakbo yung kanilang organization. Subalit, nung nagkaroon tayo ng M310, kapag nagbabudget po tayo, nawala na yung share ng bawat isa sa atin. Di ba? Yun po ang nangyari. No? Yun po ang nangyari. Kaya sabi ko, nasa panahon tayo ng pagtitipid. Magtitipid po tayo.
At alam nyo, nahirati lamang tayo doon, magkakakaloob tayo, ay 10%, nagbigay na ako, okay lang. Pero alam nyo ba, ang hinihingi sa atin, yes, 10%. Pero sabi ko nga, kung makapagbibigay ko yan 20%, 30%, and so on, kung mabaliktad yan, 10% lang ang matira sa inyo, ito yung gusto natin eh. Ano? Pero nakakalimutan po natin, the tithes and the offering. Tandaan ninyo, hindi lamang tithes ang hinihingi. Bukod pa rito, yung ating mga kaloob. Ito po yung budget natin. Diba? Nakakakilos na tayo. Nakakakilos na tayo, nakapag-prepare ng budget, lahat-lahat na ibinibigay sa atin. Pero dumating nga po yung ating pagpapagawa doon at hindi pa natin alam kung magkano ang aabutin nito. Hindi pa po natin alam. No? Sabi ko nga, sana 3 years maitayo yung church doon. Sana in 3 years magawa ito. Pero sabi nga, hindi naman natin mapapagawa yun ng isang buhos. Ang pagpapagawa po, hindi po ganun di ba? Ito lang yung fund mo. Dito lang tayo. Diba? Dito lang tayo. Kaya sabi ko nga, mag-ipon tayo. Mag-ipon tayo. Magtipid tayo. Upang kung ano man ang initial na budget para doon, sana sa panahon ng ating pagtitipon, madagdagan ito. At sa panahon ng na okay na ang lahat, o kailangan natin dito ng sa unang salvo is at least may 20 million kayo. Magagawa po natin yan. Diba? Pero hindi naman po, nakikita natin, hindi naman po 20 million ang abutin natin doon eh. Hindi lang po. Kasi we are looking na magpatayo tayo doon at least 3-story. Ayan, 3-story. Pero pag-usapan namin, nakaabang tayo sa 4th floor. Nakaabang tayo sa 4th floor. Ang mangyayari, yung 1st floor, hopefully, magkasundo itong core budding ito. Pero nakita ko maganda eh. Yung 1st floor, parking. Parking po. Hindi na tayo mahihirapan sa parking. The 2nd floor, yun yung worship area. The 2nd floor. And the 3rd floor, yun po yung mga lugar ng ating mga gawain ng mga organization. So far, ito pa lang yung pinakita sa amin nung actually hindi pa nga tapos eh. May isang architect pa or yung engineer na gumagawa doon. Yun po yun. Tapos na po yung isang architect na nag-present. Yun ang ipinresent niya. Pero maganda, sabi ko, okay to. At least, inihahanda na tayo doon sa bagay na ito. Kaya nga po, ito yung naisin ko, at sana'y naisin din ninyo, na patuloy natin ipagkaloob ang hinihingi ng Panginoon, yung pag-iikapo and the offering, magtipid tayo, that our tithes and offering ay maisagawa natin. At yung budget doon sa paggawain ito. Ipanalangin po natin ang bagay na ito. Ang biyaya ng Panginoon ang sumaatin sa umagang ito at ating tinatanaw ang katuparan ng gawain ito. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin.
Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong ipinahayag sa bawat isa po sa amin. At ito yung nakita namin kung papaano ang pagkilos mo sa iglesyang ito, Panginoon. Kita namin na pinagpala mo ang bawat isa po sa amin na sa kabila nga na kami ay sumasamba sa lugar na ito, pinagpala mo kami. Pinagkaloob mo pa rin kami, Panginoon, ng isang space doon sa multipurpose. Maraming salamat, Panginoon. At sa panahong ito, Ama, kami ay naghahanda para sa mas malaking templo mo, Panginoon. Makita ng mga tao na ang iglesyang narito sa Tipas ay patuloy na pagpapalain mo, Panginoon. Bless mo ang bawat isang pamilya ng aming iglesia. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, maliliit na bata, na ito yung darating yung panahon na sila naman yung papalit sa amin at makita mo na kami ay patuloy na nagtitiwala at sumasamba po sa iyo. Maraming salamat, Ama, na lahat na ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.